Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel ko. Nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa munti ko pong channel. Sa mga nagko-comment para mas maging maganda ang kalalabasan ng mga istorya dito sa Misteryo PH. Ngayong episode na to, ikukwento ko naman yung mga karanasan ko o naikwento sa akin sa personal habang iniipon ko pa po yung mga letter sender natin. Para mas maging malinaw po sa ating lahat, ako po ay lumaki sa isang lugar sa Cavite. Kaya hindi lingid sa kaalaman ng marami na sa lugar na kinalakihan ko ay kadalasan may mga kwentong kababalagan o di pangkaraniwan na istorya. Ako po si Misteryo at simula noon pa lang mahilig na ako sa mga katatakutan na istorya. Kung kapareho mo akong interesado sa ganitong kwento, mag-iwan ng comment, mag-like o mag-subscribe ka na sa Misteryo PH. Malaking tulong po ito sa katulad kong nag-uumpisa pa lang sa paggawa ng mga content dito sa YouTube. Simulan na natin ang kwentuhan. Naranasan namin ito ng aking nakakatandang kapatid nung kami ay nasa elementarya pa lang. Dalawa lamang kaming magkapatid at puro lalaki. 3 taon ng pagitan namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Gerald, ang kuya ko. Tungkol ito sa isang nilalang na nanggagaya o isang doppelganger. Nakatira kami sa isang lugar sa Cavite kung saan maraming puno, damuhan at lubak-lubak na kalsada. Maliit lang ang aming tinitirhan na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping plywood. Ilang piraso ng tolda, yung kulay blue na kadalasang pinangtatakip sa mga butas sa bubong noong mga bata pa kami. Di ganon karangya ang buhay namin noon. Kaya wala kaming refrigerator. Dahil nga, noong mga panahon na yon, tanging may kaya lang ang nagkakaroon nito kumpara sa buhay namin noon. Kadalasan, inuutusan kaming bumili ng yelo bago mananghalian para maging malamig ang iniinom naming tubig. Ayon sa pagkakatanda ko, siguro 2 pesos pa lang ang yelo noon na nakalagay sa plastic bag ng bigas, yung sando bag. Inutusan si kuya ng tatay namin na bumili ng yelo noong araw na iyon. Habang nanonood kami ni Papa sa aming maliit na sala, nakita naming dalawa na pumasok ang kuya ko na may daladalang yelo. Kung paano namin nakita na nakapasok na ang kuya ko, ang bahay namin ay nasa 8 o 9 na di pa lamang. Ang kusina at ang sala, kaya makikita mo talaga kung sino yung papasok mula sa pintuan. Akma niya na itong sinasaling sa pichel para mapalamig ang tubig. Hindi namin ito pinansin nung una dahil sobrang natural lang ang pagkakataon na iyon. Nagpatuloy kami sa panonood at maya-maya nagyaya na ang tatay ko na kumain. Nagtataka kami kung bakit nawawala si kuya. Medyo strikto ang tatay ko, kaya mabilis uminit ang ulo. Sumigaw si Papa at tinatawag ang pangalan ni kuya. Maya-maya, si kuya dumating na may bitbit na yelo. Ngayon pa lamang siya nakarating. Pareho kaming nagtaka ni Papa at tinanong niya sa akin kung nakita ko rin ba daw si kuya kanina. Ang sabi ko, opo, kaya akala ko tumakas na naman para maglaro sa labas. Makulit din kasi si kuya nung kabataan namin. Nagkipit balikat na lang kami ng tatay ko, pero sa loob-loob ko, paanong nangyari? Nakakarating lang ni kuya, samantalang kitang-kita sa gilid ng paningin ko na dumating na siya kanina. Hindi lang ito ang pangyayari kung saan muling nagparamdam ang doppelganger. Hapon ito nangyari, siguro mga 8 o 9 na taon ako. Ayon sa pagkakaalala ko, nakaupo ako noon sa pintuan namin. Hiwalay ang CR namin at bahay. Ang CR namin ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Wala pa nga itong bubong, tanging ang malaking payong lang ang nagsisilbing bubong nito. Siguro mga 3-4 na hakbang lang mula sa pinto ang patungo sa CR. Mga hapon ito naganap, mga bandang 6:00 ng hapon nun. Ang nanay ko ay nagtatrabaho bilang kadi sa isang golf course na malapit sa amin. Yung mga nag-a-assist sa mga naglalaro ng golf, madalas hapon siya umuwi. Mga ganyang oras kagaya ng nasabi ko kanina. Nakita ko siyang nagmamadaling dumaan sa harapan ko. Suot ang pangkaraniwang uniforme niya, nakaki na pants at long sleeve na white na turtleneck. Dumiretso agad siya sa CR. Normal naman itong nangyayari kasi minsan sa haba ng trabaho ng nanay ko dati, hindi na siya nakakapag-CR at kadalasan nagpipigil ng ihi. Hindi ko ito pinansin. Pero lumipas ang halos 1 oras, walang lumalabas na nanay ko sa banyo. Doon na ako nagtaka.
at naisip ko yung nangyari sa aming dalawa ng tatay ko tungkol sa doppelganger na gumaya noon sa kuya ko. Hindi pa daw natapos ang pangungulit ng nilalang na iyon. Ito naman ay karanasang ikinuwento ng namayapa kong ama. Palaging nagpupunta noon ng tito ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Henry. Sa kasamaang palad, pareho na silang namayapa ng magkasunod na taon. Si Papa noong 2016 at si Tito naman ay 2017. Sobrang magka-close ang tito ko at ang papa ko. Katunayan, sa sobrang close, kahit na taga Laguna na si Tito, buwan-buwan itong pumupunta sa bahay namin kahit may kanya-kanya na silang pamilya. Tanghaling tapat daw iyon, sabi ng tatay ko. Naglalaro sila ng baraha ng tito ko sa sala namin. Libangan nila ito tuwing dumadalaw si Tito. Hindi naman sila nagpupustahan, yung tipong balasa kapag natalo lang ang parusa. Sabi ng papa ko, bigla daw dumaan si mama galing sa trabaho niya sa likod ni Tito habang abala sila sa paglalaro ng baraha. Pumasok daw ito sa kwarto. Hindi nila pinansin dahil normal lang na dumating si mama sa mga ganoong oras. Maya-maya, naisip ni papang tawagin si mama dahil may tatanong ata o basta meron siyang kailangan kay mama kaya niya ito tinawag. Ngunit walang sumasagot sa tawag niya. Maya-maya, sinilip ni Tito ang kwarto. Walang tao. Doon na sila nagkatitigan ng tito ko at nagtataka na pareho nilang nakita si mama na pumasok sa kwarto. Ikinuwento ni Papa kay Tito na meron talagang ganitong nilalang doon sa dating bahay na tinitirhan namin. Ang huli kong natatandaan, hindi lang kami ang nakaranas sa ganoon nilalang, pati mga kapitbahay namin. Isa sa mga kapitbahay namin ay si Clara, hindi niya tunay na pangalan. Siguro mga 6 na taon ang agwat niya sa akin at ayon sa pagkakatanda ko, mga 13 years old ako noon nang kumalat ang chismis sa mga kapitbahay namin na aswang daw ang nanay ko at kapitbahay namin dahil nakita daw ni Clara ang kapitbahay namin na sumasayaw ng hating gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sobrang nakakatakot daw ang muka at nakalabas ang mahabang dila at may pagkakataon daw na ang nanay ko ay nakasalubong niya sa iskinita. Ang iskinita sa amin ay sobrang kipot na kapag dadaan ka dito, dapat kang tumagilid kapag meron kang kasalubong para makadaan kayo pareho. Nakasalubong niya daw dito ang nanay ko. Nung magkalapit na daw ang mga mukha nila, bigla daw itong naglabas ng napakahabang dila. At ngumiti daw ito ng sobrang nakakatakot. Napatakbo daw siya ng gabing yon. Doon na nagsimula ang mga kapitbahay namin noon na magchismisan tungkol sa nilalang na iyon. Hindi ko lang alam kung doppelganger nga ba to o meron bang aswang na may kakayahang gumaya ng ibang tao. Kung may nalalaman kayo tungkol sa ganitong klaseng nilalang, paki-comment na lang po sa ibaba. Ito ay tunay na nangyari noong bata pa ako sa kinalakayan kong bahay sa Cavite. Ngayon na may pamilya na ako at dito na sa Laguna nakatira, hindi ko pa din ito makalimutan. Umano na ang tatay ko at tito ko na nabanggit sa kwento. Ang nanay ko naman ay 65 years old na ngayon. Salamat sa Diyos at malakas pa po ang nanay ko. Ang kuya ko naman sa kwento ay nasa ibang bansa na ngayon nagtatrabaho. At ako naman si Misteryo, nagtatrabaho dito sa bahay bilang video editor sa Laguna. Sa tuwing mapag-uusapan namin ito ng kuya ko at ng nanay ko, hindi din nila ito makalimutan kagaya ko kahit lumipas na ang mahabang panahon. Kung nagustuhan mo ang Sir Misteryo Personal Experience episode na ito, mag-comment sa ibaba. Kung gusto mong ikwento ko din yung nangyari noong samahan kong bantayan ng pinsang kong buntis, ang tiyanak sa sagingan na kinatatakutan doon sa lugar namin, ang marcha ng mga kaluluwa na halos lahat ng kapitbahay namin nakita at narinig ito. Ang matandang babae na madalas mangharang sa iskinita na may dalang tungkod, ang pugot na ulo sa tulay ng pagsangan na natampok pa noon sa Magandang Gabi Bayan ni Noli de Castro, kung saan nakatira malapit ang tito ko na nabanggit sa kwento. At marami pang iba, lalo't liblib na liblib ang kinalakihan ko sa Cavite. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Ako po ang inyong lingkod, Misteryo. At ito ang personal kong karanasan.